dear beloved, Boss Mike Cervera. Sabi dito mga kababayan, isa sa mga vlogger ng EDSA, di dalawa na lang natira. Kasi tatatlo lang yung nandoon eh. Oh, isa sa mga vlogger ng EDSA, dalawa na lang ho natitira ang vlogger sa EDSA nila. Ipinaresto sa pulis. Baka tanim kaso ito, baka naman talagang masamang tao. Hindi tanim kaso, baka naman Maui masamang tao. Diba karamihan ng humahanga kay Digunyo? Karamihan katulad nun eh. Katulad niyang masamang tao. Di po ba? Ito. Itinaon pa nilang Biyernes. Normal lang yan. Para hindi makapagpiyansya, ganun talaga. Di ba? Biyernes. Papaabutin mo pa ng Sabado kung nandyan na sa harapan niya. Ito naman si Maui, minsan eh. Mahina rin talaga kukote eh. Maui ganun talaga paghuli. Walang oras. Walang araw, walang panahon, bumabagyo, umuulan. Umuulan, kahit umuulan ng meteorites. Huhulihin at huhulihin yan. Ano sabi rito? Para hindi makapagpiyansya agad at makulong ng Sabado at Linggo. Ano naman? Ayaw mo nun, kanyang matikman? Malay mo, ikaw nakasunod niyan. Malay mo, si Maui nakasunod niyan, ano? Sounds familiar. Oo, sounds familiar. Gawain yan ni Digunyo, di ba? Ang problema, kay Digunyo, kinabukasan di mo na makita. Tapos, sa isang linggo, matatagpuan mo yung paa at kamay niya. Nando doon, sa may damuhan, at yung isa nasa ilog na. Tapos, hahanapin mo na naman yung katawan. Nako, pinakain na sa buhaya. So, paano mo pa makikita? Ganyan ang gawain ni Digunyo, di ba? Ano sabi rito? Sounds familiar. Oo nga. Ganyan ang ginawa nila kay sa mga nun eh. Di ba? Ni Digong eh. Ginawa na nila yan kay Doktora Rowena Borde. Anong ginawa? Nagbintang ka pa. Sino ba gumawa niya? Baka si Digunyo. Di ba? Rowena Berden, pagkatapos makapagpiyansya at makalabas ng Lunes, ilang araw lang patay. Anak ko, sino ba gumawa? Si Digong. Si Digong yan. Malay ba namin kung nilason yun habang nasa kulungan? O kita mo, nag-isip ka lang. Malamang kailangan mo na Maui magpa-check up. Yang ganyang mga banat mo, pang bobo. Gumagawa ka ng kwento ayon sa kausap mong di namin nakikita ng totoo. Para kang si Sara Duterte, maraming kausap na hindi namin nakikita. Yung nauna, 405 na. Di ba? Ngayon yung gawain nila, ulitin ko, ibibintang nila sa iba. Pagkagawain ng mga Duterte, bintang nyo kay BBM. Di ba ba? Ganun ang style ng mga to eh. Tapos mag-ingat saan? Mag-ingat ka sa loob. Channel 167. Yung pala yun. Sino ba yun? Ito siguro itong nakasombrero. Mga demonyo ang kalaban nating mga ordinary. Nako! Biruin mo. Alam nyo, yung mga totoong mga demonyo nagpapanggap na tao. Nasa Biblia yan, nasa kasaysayan yan. Lahat mga kababayan ng mga demonyo nagpapanggap na tao. Yan, sila yan. Bakit? Anong katwiran? Sino bang mahilig magsalita ng masama? Di ba yung mga masasamang tao at mga demonyo lang? Tapos magpapanggap na mabuting tao sa paningin ng karamihan. Pero ang totoo, sila talaga ang mga demonyo at masasamang tao dito sa mundo. Lalong-lalo na yung mga nalahian ni Lucifer at ni Hitler nandito sa Pilipinas. Grabe, no? Yan po, mga kababayan, no? Nahuli na. Nako! Sige pa, sige pa, sige pa. Tuloy nyo, kulong nyo na silang lahat.
Eto pa, huwag kang mag-alala, Maui. May kasunod pa. Dahil meron ng mandato. Etong si Torre, nako si General Torre, nagsalita na mga kababayan ha. Nagsalita na. Di ba? 1,044. 1,044 lang pala subscriber noon. Di ba? Dapat tinarget nyo si Banat Bay. Kaso ang iba ang tumatarget sa kanya. Dinidemanda siya ng mga congressman na binabanatan niya. Our beloved Boss Mike Cervera.